Sa video ito ay pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang declaration. Marahil ay isa ka sa mga taong hindi pa natuturuan tungkol sa declaration. Itong declaration na ito ay napakahalaga upang makapagtrabaho ang Holy Spirit at mga anghel sa spiritual na mundo para gawin ang ating hinihiling sa Diyos. Ang declaration ay ang pagsambit ng mga biyaya ng Diyos na pinaniniwalaan mong ibinigay na niya sa iyo. Ang halimbawa nito ay ang kaligtasan ng mga Kristiyano dahil sa ginawang sakripisyo ng Lord Jesus Christ sa cross. Hindi ba't kapag naniniwala ka na napawalang sala ka na dahil sa pagkapako ng Lord Jesus Christ sa cross at nabayaran na niya ang iyong utang sa batas, ay masasambit mo talaga na salamat sa Diyos at ikaw ay napaging malaya, napaging malinis at napaging anak ng Diyos? Kailangan nating pag-aralan ng declaration para ma-exercise natin ang regalo ng Diyos na nakamit natin dahil kay Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. Dahil kay Lord Jesus Christ ay napaging anak tayo ng Diyos. At dahil napaging anak tayo ng Diyos ay inibigay rin sa atin ang authority ng isang tagapagmana ng mga bagay na makukuha natin sa Diyos Ama through Jesus Christ. At kasama dito ang authority ng declaration. Job chapter 22 verse 28. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. Sinabi sa teksto na ito na sabihin natin ang mga nais nating bagay na mapasa atin at ito ay mangyayari. Lalo na yung mga tapos nang naitrabaho ng Lord Jesus Christ sa atin tulad ng pagiging malaya, pagiging anak ng Diyos, pagiging fruitful sa negosyo o trabaho, pagiging fruitful sa pagkakaroon ng maraming anak, pagiging mayaman o puno ng blessings, pagiging matalino at marami pang mga bagay na napasa atin dahil sa grace. Pero syempre, lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pangalan ng Lord Jesus Christ. John chapter 14 verses 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kapag hindi nyo pa alam ang ibig sabihin ng declaration, ito ay pagproklama o pag-announce o pagsasabi, pag-reveal o pagpapahayag, disclosure o pagpapaalam ng mga bagay na nais nating mangyari. Halimbawa nito ay yung mga decree na ginawa ng governing body sa kanyang nasasakupan. Ang gobyerno ay nagdeklara ng mga bagay na dapat gawin ng mga taong nasasakupan nito o mga agencies at sectors na nasa ilalim ng authority ng governing body na ito. Katulad ng mga batas sa ating bayan na kailangan nating sundin dahil kung hindi ay mananagot tayo sa batas. Ganito ang concept ng declaration. Ito ay paggawa ng decree na dapat mangyari sa ating buhay at ito ay dahil sa authority na binigay sa atin ng Lord Jesus Christ na sa kanyang pangalan ay pwede tayong humingi ng anumang bagay. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikalululahati ng Diyos Ama. Ang pangalan ng Lord Jesus Christ pinakamataas sa lahat ng pangalan sa langit, lupa at ilalim ng lupa. Kaya anumang hilingin natin sa pamamagitan ng pangalan ng Lord Jesus Christ ay kaya niyang gawin. Ngunit syempre, ito ay dapat na hindi labag sa kautusan ng Diyos. Dapat ay hindi nito na-violate ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan din ng Lord Jesus Christ. Dapat nating maintindihan na kailangan pa rin nating hilingin ang specific na nais nating gawin ng Diyos sa ating buhay. Totoong alam na ng Diyos ang kailangan natin, ngunit kailangan natin itong sabihin gamit ang ating bunganga sa pamamagitan ng declaration. Ang isang halimbawa ng paghingi na kailangang sambitin o sabihin ay ang nasusulat sa Matthew chapter 20 verses 29 to 34. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. Doon ay may 2 bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita."
Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating sabihin kung anong gusto natin na mangyari sa ating buhay. Alam ng Lord Jesus Christ na bulag ang mga nais magpatulong sa kanya at nais nilang makakita. Pero nagtanong pa rin siya kung anong nais ng mga ito, dahil kailangang ma-activate ang decree sa bunganga mismo ng humihiling sa kanya, tulad ng pinag-uusapan natin sa videong ito. Ipapaalala natin ulit na ang lahat ng nakikita natin sa pisikal na mundo ngayon ay naunang nag-process sa spiritual na aspeto. Ang pattern kasi ay spirit, soul, and body. Halimbawa, ang Lord Jesus Christ, bago siya naging pisikal na pinanganak na tao, ay mayroon na siya sa espiritu. Ito yung bagay na hindi maintindihan ng marami sa atin dahil hindi nila alam ang pattern na ginawa ng Diyos. Ang spiritual na bagay ay pwedeng mag-manifest sa physical na bagay. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tekstong ito ay may pattern na iniwan si Apostle Pablo: espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi pwedeng mauna ang physical na bagay bago ang kaluluwa at espiritu. Halimbawa nga ay ang Lord Jesus Christ. Bago siya naging tao sa pisikal na mundo, ay naroon na siya sa umpisa na espiritu. Kahit pa noong bago likhain ang mundo, spiritual being na siya na naihanda na para sa ating pagkakaligtas at pagkakalinis. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo, at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dito ay sinabi na hindi pa ginagawang mundo o ang sanlibutan, ay plano na ng Diyos na tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. At ito ay hindi pa nag-manifest sa physical na bagay dahil ito ay nasa espiritu pa lang. Ang isa pang halimbawa ay tayong mga tao. Bago naging tao sa physical na mundo, ay ginawa na ng Diyos sa spiritual na aspeto. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Ang plano na paglikha sa tao ay naunang nangyari sa espiritu bago ito naging pisikal na tao. Dahil ng blueprint pa lang ang tao ay nasa spiritual na aspeto ito. Ang isa pang simple na halimbawa ay ang mga nakikita nating mga bagay, mga cellphone, mga computer at lahat ng makabagong teknolohiya na available ngayon. Lahat ng mga ito ay naunang nag-process sa spiritual realm bago ito naging pisikal. Dahil ang plano ng paggawa ng bagay na ito ay naunang nabuo sa isipan. Nabuo yung konsepto ng structures na ito sa imahinasyon ng lumikha. Bago hinulma ang larawan o itsura ng mga bagay na ito, ay una itong inimagine at nabuo sa isipan ng taong gumawa ng mga disenyong ito. Kaya yung blueprint ay hindi nagmula sa papel na ginuhit sa papel, kundi ito ay nagmula sa utak ng gumuhit nito. Itong dahilan, kaya ang pattern na spirit, soul at body ay hindi pwedeng baliktarin. At ang pattern na ito ang pinagbabasehan ng pinag-uusapan natin ngayon na declaration. Nagde-declare tayo ngayon gamit ang ating mga isipan at mga bunganga ng mga magagandang bagay na nais nating makuha sa pamamagitan ng pangalan ng Lord Jesus Christ. Tayo ay gumagawa ng decree sa pangalan ng Lord Jesus Christ. Tandaan natin na lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya itong pag-declare natin ng magagandang bagay na nais nating mangyari sa ating buhay ay nag-e-exist na sa spiritual na aspeto. Katulad ng kayamanan, lunas sa sakit, wisdom at talino na tulad ng kay Kristo Jesus, at iba pa na magagandang bagay na mula sa Diyos. Nakahanda na ang blueprint ng mga ito sa spiritual na aspeto.
Ang kailangan na lang gawin ng isang tao ay tanggapin ng Lord Jesus Christ ng buong puso. Nang sa ganoon ay ma-access niya ang mga bagay na ito. Dahil ang mga bagay na ito ay ang mga natapos ng ginawa ng Lord Jesus Christ. Kasama ang ilan dito sa mga binayaran na niya sa cross. Pero kailangan ng tao ng wisdom, knowledge at faith para ma-access ang mga bagay na ito. Romans chapter 10 verses 9 to 10. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Ito ang isang eksplanasyon ng declaration. Pinapahayag natin sa ating mga bibig na si Jesus ay Panginoon at ang nasusulat sa tekstong ito ay nagmamanifest sa ating buhay. Tayo ay napapaging matuwid sa mata ng Diyos Ama at tayo ay naliligtas. At hindi lang ito walang laman na salita, dahil kapag ganito ng ganito ang sinasabi natin araw-araw ay mas lalong nagiging masaya tayo at talagang mararamdaman natin na napalinis na tayo sa mata ng Diyos dahil kay Lord Jesus Christ. Katulad din ito ang epekto kapag pinapahayag natin sa ating mga bibig na tayo ay napayaman, napawalang sakit, na paging anak ng Diyos. Ang blueprint na ito ay natapos na ng Lord Jesus Christ sa Espiritu at available ng may process sa physical na aspeto. Sa atin ngayon, sa physical na mundo. Ang kailangan lang ng tao ay mayroong matatag na faith sa mga natapos ng trabaho ni Kristo Jesus. Dahil faith ang susi para makapag-manifest ang mga dinedeklara natin sa ating mga bibig, ang mga hinihiling nating mga bagay na nais nating makamit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ephesians chapter 3 verses 16 to 17. Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Sa dalawang teksto na ito ay pinapaliwanag ang tungkol sa espiritu at hindi nakikita. Ang Father God ang tagaplano o mastermind at ang Diyos Anak ang the Word o decree at ang Holy Spirit ang manifestor o tagapag-manifest ng plano at decree. Ganito rin ang nangyayari kapag nagde-declare tayo sa ating buhay ng mga ginawa ng Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang mga ito ay ilan lang sa maraming grace na ibinigay ng Diyos sa atin through Jesus Christ. At napakarami ng mga regalo ng Diyos na pwede nating i-declare sa ating mga sarili. Maliban sa prosperity at kayamanan, pagkatanggal ng sakit sa katawan at buhay na masaganang lubos, ay pwede rin nating hilingin at i-declare ang wisdom at revelation knowledge patungkol sa pag-aaral sa salita ng Diyos, pagiging malaya sa anumang nangaalipin sa atin o deliverance sa iba't ibang uri ng pagkaadik ng tao, at marami pang iba. Ulitin natin na lahat ng ito ay natapos na niya. Ito yung sinabi ng Lord Jesus Christ sa John chapter 19 verse 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inayuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Natapos na ang blueprint. Kunin mo na lang at i-declare na may faith at syempre may kasamang action din. Tulad ng ginawa noon ni Abraham. Dahil sa faith niya sa Diyos ay ginawa niya lahat ng pinagawa ng Diyos, kaya siya tinawag na Father of Faith. Galatians chapter 3 verse 6. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito
siya ay itinuring ng Diyos na matuwid.